Mula po nung Ondoy, hanggang ngayon wala kaming permanenteng talaga matitirahan. Kahit na dito na sa lugar na to, hindi pa rin namin masabi na amin na to o dito na talaga kami. Baka dumating na naman yung oras na mas malakas na naman na bagyo yung dumating sa amin. Masira na naman yung mga tent na pinahiram sa amin. Umiiyak na lang ako sa labas kasi ina-enjoy ko na lang po yung ulan. Wala po kami malalapitan, wala po trabaho mama ko. Kinukulang na rin kami dahil yung sa hanap buhay namin malayo. Kagaya ko, ginib up ko na yung work ko dahil nahirapan ako. Nanakawan pa kami ng bigas. Galing na sa relief, nanakaw pa. Siyempre, kahit pa paano, naintindihan na lang namin na pare-parehas na kasi nagugutom, kaya nagagawa yung mga ganung bagay. Nawawala na rin ng pag-asa. Kasi nga, mag-iisang taon na. Nasasaktan kami sa nakikita namin kasi para sa mga anak namin. Mahirap. Naging palipat-lipat na sila. Tapos, malayo yung school. Pagod na po sa paglalakad, tapos didiretso sa school. Nahihilo na po. Tapos, yung baon, kulang pa. Pangarap ko lang kasi makatapos ang mga anak ko. Halimbawa man na mapasa amin to, baga pagyayamanin ko. Siguro, ganun din yung pangarap ng ibang mga kasama ko dito. Kasi, kung meron mang silang ari-arian din, di sila magtitiis dito eh. Hindi kami magtitiis dito. After 1 year, almost 1 year, what are the residual needs sa mga tao na residual because it's not being taken care of? We followed through a work in Antipolo. Sila ay naghahanap ng place to settle down. So we were very keen in inviting all other players, non-government and government agencies, to come together on the table, the same table, and discuss the situation of the families. 7 anak ko, ako lang nagtataguyod. Parang nagkaroon ako ng pag-asa nung sabi ko nga, para nagpapasalamat pa ako kay Ondoy kasi magkakaroon kami man lang ng kahit maliit na lupa.